Simulan natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat, pag-asa, at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. A blessed day, mga ka-Daylight. Ako po si Pastora Jocelyn De Silva ng Jai Albagbag, Novaliches, Quezon City. Start your day, right, mga kapatid? Simulan ito sa pananalangin, pasasalamat, pag-asa at sa salita ng Diyos dito lang sa Daylight Devotion. Araw-araw, tuwing alas 8 ng umaga sa Light TV channel at sa Light TV Facebook page. Maaari nyo din kaming bisitahin sa aming official website at zbni.ph. Mapakikinggan din tayo sa DWCB 91.1 FM sa Palawan at DZJB 1458 Radyo Calabarzon. Hayaan niyo po sa umagang ito, tayo po ay magbibigay ng pag-asa sa pamamagitan ng salita ng Panginoon at patuloy na magbibigay ng pag-asa sa napakaraming sitwasyon ng ating buhay. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin, Panginoon. Patuloy po kaming nagtitiwala sa iyong kalooban sa lahat ng kaganapan ng aming sitwasyon ng aming buhay na ikaw lamang, Panginoon, ang may kontrol ng lahat ng ito, Panginoon. Ang mga salita mo na magiging gabay at patnubay namin at sandigan namin, Panginoon, upang humarap sa pag-asa at para tahakin, Panginoon, ang ipinagkatiwala mo sa aming buhay sa mundong ito. Samahan mo kami, Ama, sa umagang ito at higit ka, Panginoon, mangusap sa aming buhay sapagkat ikaw ay Diyos na mabuti sa lahat ng pagkakataon. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord! Salamat po sa Panginoon sa panibagong pagkakataon na muli pong magbahagi ng salita ng Diyos at magbigay ng pag-asa sa buhay ng bawat isa sa atin sapagkat nasa panahon po tayo ng maraming hamon. Even in the last month ng taong ito, para bang hindi natin alam saan nga ba patungo ang ating buhay. Hayaan niyo po, sabi nga po, para bang left and right, parang punong-puno tayo ng hamon ng buhay. Para bang even the back-to-back, no? Hindi lang left and right, back-to-back, marami tayong trials ng buhay. Parang pabigat ng pabigat, lalo na yung sa ating buhay mananampalataya, sa ating buhay na kinaharap, pamilya, lalo na po ang bansa na meron tayo ngayon. Kung tayo man ay nagmamahal sa bayan, para bang pabigat ng pabigat ang laban na meron tayo ngayon. Pero hayaan niyo po, saan nga ba patungo ang buhay? Saan nga ba tayo kakapit para magpatuloy ang buhay? Sa punong-puno ng laban sa mundong ito, saan nga ba tayo huhugot ng lakas para mapagtagumpayan ang bawat hamon ng buhay? Ilang araw na lang tayo po ay lalapit sa paglipat ng panibagong taon. Kaya po hayaan natin yung ating hahawakan at magbibigay ng pag-asa. Walang iba po ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman po sa umagang ito, samahan niyo po ako sa araw na ito na pinamagatan ko po ito sa aking devotion. Talaga naman pong nangusap sa aking puso. Sabi po ng ating pamagat, the God who cares you. In the book of Isaiah 43 verse 19, sabi po ng salita ng Panginoon, behold, I will do new things. Now it shall spring forth, shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and river in the desert. Sabi po sa Tagalog, masdan mo ako, sabi ng Panginoon. Ako'y gagawa ng isang bagong bagay. At ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba nakikita? Gagawa ako ng isang daan sa gitna ng desyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Praise the Lord! Ang Diyos po ang magpala sa umagang ito sa kanyang salita. Hayaan niyo po na kung ang ang kwentong ito ng aking devotion yung panahon ng panahon ng Israelita kung paano sila inalis sa Ehipto at dinala papunta sa lupang pangako
Tayo po ba, paano tayo dinadala ng Diyos sa taong 2025, no? Ang pasimula po, it's sumisimbolo po ang Diyos. Hindi lamang siya umaakay sa atin mula sa palalayo, kung hindi patungo po sa pagtatagumpay ng buhay. Hindi isang Diyos kung hindi personal na Diyos na bumubuhat sa atin patungo sa ating destinasyon, patungo sa ating pagkatawag sa Panginoon, lalo na sa magulong mundong ito. Umaakay sa bawat yugto ng madidilim na buhay natin. Pagpapakita ng Diyos na kumikilos ang Diyos sa panahon na tayo po'y kapos ng kakayanan para ma-overcome ang mga bagay na ito. Ngunit merong Diyos na patuloy sa atin maghahatid tungo sa pagtatagumpay ng buhay. Sa gitna ng napakaraming bigat ng problema, hinaharap, pagkalito ng napakaraming tao, isang bagay po ang nais po ng Diyos, dalhin tayo kung saan nais ng Panginoon at ang tunay na pagsama ng Diyos sa atin. Nagpapaalala po na kailanman hindi po tayo nag-iisa sa bawat laban ng ating buhay kung hindi kasama po natin ang Panginoon. Kaya po sabi po, naalala ko lang po yung bagamat tayo po ay papasok po sa nasa end month na tayo ng 2025 ng taong ito, pero isang patunay po, naalala ko lang po ang isang revelasyon, isang kwento po ng Footprint of the Sun, no? Nung bata pa po ako, narinig ko na po ito. Baka magpapaalala lang po ulit sa atin. Sobra pong tumama po sa aking puso. Yung para bang nanaginip yung isang tao, no, na naglalakad sila na may kasama ang Panginoon sa tabing dagat. At habang naglalakad po sila, may dalawang bakas ng paa sa buhangin. Yun po siya at ang Diyos. Pero habang inaalala niya po ang mga nangyayari sa buhay niya, napansin niya po nung panahon na pinakamasakit na nararamdaman niya o pinakamabigat na takbuhin ng kanyang buhay, parang isa na lang ang paa na bakas ng paa na nakikita niya sa buhangin. Nalungkot po siya. Ang sabi niya po, parang iniwan na siya ng Panginoon, parang iniwan na siya ng Diyos. Sa panahong yun na kailangan niya ng kasama. Kaya tinanong niya, Lord, bakit ganito? Bakit ganito? Sa mga oras na yon na pinakamasakit na dinaraanan ko, para bang tipong nag-iisa ko, ang sagot po ng Panginoon, anak, hindi kita iniwan. Ang bakas ng paa mo na nakita mo na nag-iisa, sa akin yon. Kasi sa panahong yon, mismong buhat-buhat kita. So, mga ka-daylight, hayaan nyo na simulan natin ang araw na ito na nasaan kang sitwasyon. Para bang, Lord, 2020, mag-i-end na ang 2025, marami pa rin tayong pagsubok. Naniniwala po ako na sa gitna ng maraming pinagdadaanan, dala-dala po tayo ng Panginoon. Amen? So, sabi po ng aking introduction, sometimes lives feels heavy, mabigat, no? Ang buhay natin minsan pabigat ng pabigat. Problems on the left, obligation on the right, no? Parang left and right. Challenges in our family, our school, business, even our own heart, even our own nation. Parang pabigat ng pabigat. He can feel like an Israelite, no? The Red Sea, asking Moses, did you bring us here to die? Tanong po ng mga taga-Israelite kay Moises, no? Dinala mo ba kami dito para mamatay? But God was not finished with them. Hindi pa po tapos ang Diyos. Parang sa atin, hindi pa po tapos ang Diyos. But God was not finished with them, and He is not finished with you. Hindi pa po tapos ang Panginoon sa buhay natin. May mga ilang araw at ilang weeks pa na natitira for this month of 2025. Ipapakita ng Diyos sa atin ang kanyang kamangha-mangha. Mga ka-daylight, God, He is not finished with you. With you na nangungusap ang Panginoon, with them na hindi pa tapos ang Panginoon, sapagkat mayroong pang ginagawa ang Diyos sa ating buhay. If God brought you here, it's because He wants you to witness His miracle, no?
Kaya sabi po, kung dinadala ka ng Diyos sa sitwasyon mo ngayon, hindi huli ang himala ng Diyos para doon ipakita ng Panginoon, masaksihan mo, nagagawa ang Diyos ng himala sa iyong buhay, sa iyong pamilya. Ang nais po ng Diyos, masaksihan natin yung mga kamanghamanghang bagay sa buhay natin. Especially the Red Sea, no? Dinala doon para bang wala nang magawa, left and right, no? Sabi nga po kay Moises ng mga taga-Israelite, dinala mo ba kami dito para dito kami mamatay? Wala bang lugar sa Ehipto? Dito pa talaga sa gitna ng dagat nito. Ngunit ang Panginoon ay alam nating gumawa ng himala sa lugar na yon. Overcoming obstacle. God's promises to make a road through the wilderness to the river of the desert illustrate His power to overcome seemingly impossible situation to provide for His people. Pangako po yun ng Panginoon na yung overcoming obstacle ng buhay na meron tayo, mga pangako ng Panginoon, especially nasa panahon man tayo ng mabigat, ng madilim, na hindi mo maaninag ang liwanag, mga ka-daylight, meron pong pag-asa sa Panginoon. Ilang points lamang po ito, 3 points lang po. Samahan niyo po ako sa umagang ito at hayaan niyo po na patuloy natin maramdaman ang kalapitan ng Panginoon na meron po palang nagmamalasakit sa atin at handang humatid tungo sa tagumpay ng buhay. Sabi po ng ating number 1, God knows your burden. Alam na alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo ngayon. Even when life feels overwhelming, God see every tears, every pressure, and every hidden weight. No, yung lahat ng nakatagong bigat sa likod sa likod ng pinagdadaanin natin. You are never walking alone. Hindi ka po nag-iisa, kapatid, sa lakbayin at pinagdadaanan mo ngayon. When life feels too heavy, God cares what you can't, no? Para bang tilang mabigat, nakikita po ng Diyos yun. Ang bawat luha, ang bawat dinadaanan, ang bawat paghihirap, ang bawat sitwasyon na meron tayo ngayon, papasanin po yan ng Panginoon. Hindi ka nag-iisa sa laban ng buhay, like Israelite. Hindi po sila nag-iisa sa kanilang laban, sapagkat ang Diyos ang nagsapasimula noon until the end, tatapusin ng Panginoon. Bago pa dumaan bago pa makarating ang mga Israelite doon sa may dagat, alam na ng Diyos yung tatahakin nila. Alam na ng Diyos yung dadaanan nila. Gaano kabigat para tumakas kay Paraon, no? Sa Ehipto. Alam ng Diyos yung pinagdaanan nila. Kaya nga, di ba, sabi po ng salita ng Panginoon, even yung buhok natin, bilang na bilang ng Diyos. Every single ng ating pagpatak ng luha na babatid ng Panginoon, alam ng Diyos ang bawat burden ng ating buhay. Kaya po, kapag ibinigay po natin sa Panginoon, yung burden natin, ibigay po natin. God knows your burden. Ibigay natin sa Panginoon. Itiwala po natin sa Panginoon ang ating mga alalahanin. Naalala ko lamang po, no, sabi po doon ng isang kwento, kapag katulad ng 10 sakong bigas na meron kang dala-dala kagadun kabigat na hindi mo na makaya o ipinagkatiwala mo sa Panginoon, ang 5 isunurrender mo sa Panginoon. I pray today, lahat sana yung 10 bigat na yon, isuko na natin sa Panginoon, isurrender na natin sa Panginoon, sapagkat alam ng Panginoon ang ating pinagdadaanan sa buhay. Alam ng Diyos ang kanyang solusyon. Like Israelite, alam ng Panginoon kung ano ang gagawin. Kaya nga, sabi po ng salita ng Panginoon in the book of Psalms 23 verse 4, sabi po ng salita ng Diyos, even though I walk to the darkness valley, you are with me. No? Kahit po tayo dumaan sa pinakamadilim ng libes ng kamatayan, wala akong katatakutan, sapagkat ang aking kaagapay ay ang tungkod mong pamalo. Aking kaagapay ay sanggalang, walang iba po ang Panginoon.
Kung meron man tayong nararamdaman sa mga pagkakataong ito, mga ka-daylight, na para bang, magpapasko na, darating na ang change ng taon. Kung nandun pa man tayo sa situation ng pagsubok ng buhay, actually, kaakibat na natin yung pagsubok ng buhay. Pero po, nagsasabi po ang Panginoon na kahit kamatayan, kahit dumaan man tayo sa pinakamadilim ng buhay natin, walang iba tayong dapat ilagay natin sa ating puso't isipan na ang kaagapay natin at magbibigay ng tagumpay ang ating Panginoon. So, have no fear because God is with you. Kapag wala tayong takot kapag ang Diyos ay nasa atin. Kaya mahalaga po yung ating relasyon sa ating Panginoon. Because you are more than conqueror. Napagtagumpayan na ng Panginoon ang lahat ng laban. Ang nais lang ng Panginoon, magkaroon tayo ng connection sa Diyos para yung burden na meron tayo magkaroon tayo ng connection sa Panginoon sapagkat yung burden natin batid na batid ng ating Ama na nasa kalangitan. Sabi po ng point 2, number 2, God is working even when you don't see it, no? So the Israelite did not see what God's doing behind the scene. It's when the way the miracles forming in the same way God is working in areas you cannot see it, no? So ang Diyos po ay alam po natin na gumagawa kahit hindi natin nakikita. Mga ka-daylight, siguro minsan namamangha ka na para bang posible ang mga bagay, ngunit ginagawang imposible sa harapan ng Panginoon, sapagkat po ang Diyos ay gumagawa ng mga bagay kahit hindi natin nakikita. Hindi nakita ng mga Israelite, no, na ang ginagawa ng Diyos na sa likod ng kaganapan ng kanilang pagtawid ng lupang pangako o pagtawid ng promised land. Alam ba nila na hahatiin ng Diyos ang dagat? Alam ba nila na makakatawid sila sa karagatan for the end route ng kanilang buhay? Alam ba nila na yung ipo-ipong parang apoy na maghahati ng karagatan para tumawid sila at itatawid sila sa paghahabol ng mga ni Paraon? Alam ba nila yon? Hindi po. Tayo po, kung nasa moment tayo ng parang ambigat, may ginagawa po ang Diyos kahit hindi pa natin nakikita. Sapagkat ang kamay ng Diyos ay gumagawa ng mga bagay na kamangha-mangha sa kanyang mga anak na nagtitiwala. May inihanda po ang Diyos sa atin, kaya po patuloy po tayong magtiwala sa Kanya. Kaya tama po ang salita ng Panginoon in the book of Isaiah, no? For as a heaven is higher than earth, mas mataas ang langit kumpara sa lupa, higit So my ways is higher than your ways, than your thought. Mas mataas ang kaparaanan ng Panginoon kumpara sa kaparaanan natin. Kaya yung hindi natin kayang arukin, hindi natin kayang ma-determine, Lord, hanggang saan ba ito? Para bang may tanong ka na sa puso mo, nagpapaalala ang salita ng Panginoon, higit ang kaparaanan ng Diyos kumpara sa kaparaanan natin. Hindi kayang maipaliwanag ng ating kaisipan ang kayang gawin ng Diyos ng pagbabago sa buhay mo kung patuloy tayo magtitiwala sa Panginoon. Kung patuloy natin tatanggapin ang Diyos na sariling tagapagligtas ng ating buhay. Kung dedepende tayo sa Panginoon, sapagkat kapag dumepende tayo sa Panginoon, doon papasok na wala tayong ibang inaasahan kung hindi ang ating Panginoon. Magtiwala tayo sa kayang gawin ng Panginoon. Sa kayang gawa ng Panginoon, sapagkat tama po ang Jeremiah 29:11, sapagkat ako ang may alam ng plano ko para sa inyo, na babatid na niya. God knows. I know God's plan for you, not to harm you, but to give you a hope in future, no? Alam na alam ng Panginoon yon. So kapag alam na ng Diyos
nakikita niya na yung journey ng buhay natin. You need to trust God sa kanyang proseso para maging matagumpay ang ating buhay. Magtiwala tayo ng buong puso sa Kanya sapagkat ang tibok ng puso ng Panginoon ay madala tayo sa kanya, sa lupang sa pinangako niya sa atin to be a prosperous life, to be a victorious life, to be a masaganang buhay ang sa hinaharap natin. Huwag natin tingnan ang kalakihan. Huwag po natin tingnan kalakihan yung bigat. Huwag natin timbangin yung bigat na nararamdam natin. Huwag natin timbangin yung maraming, kung sabi ko nga kanina po, left and right, back to back. Huwag po natin tingnan yung kalakihan ng maraming problema. Lagi pong nagpapaalala ang ating spiritual director, ang ating Bishop Brother Eddie. Pag samasamahin man ang lahat ng problema sa mundong ito, mas malaki pa rin ang Diyos na meron po tayong pinagkakatiwalaan na kayang magbigay sa atin ng tagumpay ng buhay. Amen? Sabi po ng Philippians chapter 1 verse 6, sabi po ng salita ng Panginoon, He who began a good works in your will carry on to the completion. Tatapusin po ng Diyos. Natitiyak kong mabubuting bagay na pinasimulan ng Diyos ay kayang lubusin ng Panginoon hanggang dulo ng ating buhay. Mga ka-daylight, kailangan lang po talaga natin magkaroon ng devotion sa Panginoon para mangusap ang salita ng Panginoon sa ating buhay. Asaan po tayo ngayon? Naniniwala po ako na ang Diyos ay may ginagawa para maging process po para po sa atin. Sabi po ng ating pangatlong point, sabi po ng ating pangatlong point, God will make a way for you. Mga ka-daylight, God will make a way for you. Naniniwala po tayo na ang Diyos ay gumagawa ng mga kamanghamanghang bagay sa sitwasyon nyo po ngayon. Hindi pa tapos ang taon para lubusin ang kagalakan ng inyong puso na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng pagkakataon. Like Moises, Like Moises, lifting his hand, God can open the doors that you through were impossible. He can make a path. The middle of the pressure, confusion, and impossibility. He will make a way in the wilderness. In the book of Isaiah 43 verse 19. Alam po natin, katulad po ni Moises, ng pagtaas ng kanyang kamay at binuksan ng Panginoon ang pintuan na akala nila sarado o ang akala nila hindi kayang buksan, yung mga imposibleng bagay, kaya ng Diyos buksan sa buhay na meron tayo. Gumagawa siya ng daan para sa lahat ng paghihirap na pinagdadaanan natin, magbigay ng kapayapaan, kapanatagan at tagumpay sa buhay na meron tayo at magpapatunay po na siya po ang Diyos na may kayang gumawa ng mga bagay nito. Siya ang gumagawa ng daan sa ilang. Kung kayang gumawa ng daan sa gitna ng disyerto ng Panginoon, kayang gumawa ng Diyos sa gitna ng sitwasyon mo ngayon na minsan di natin nalalaman na gumagawa ang Panginoon. Kaya kung ang Panginoon may isip po ba natin, naiisip po ba natin, siguro marahil sa atin, marami na tayong strategy, marami na tayong ginagawa. Pero nagpapaalala pa rin ang salita ng Panginoon kung saan man tayong kalagayan, kung ang lahat ng nasa sitwasyon man tayo ng pamilya na ang gulo-gulo, ang business na punong-puno ng pressure, ang pamilya, ang mga anak na hindi sumusunod sa kanyang mga anak o asawa, may problema sa pamilya, sa negosyo, ministry, even sa bayan na ito, ang Diyos po ay God will make a way for us. Gumagawa po siya ng kaparaanan higit sa maaari nating isipin. Sabi nga po, trust God daily. Sa bawat araw ng buhay natin, kailangan po natin magtiwala and surely we will win the battle. Hallelujah, Lord.
Hayaan niyo po sa pagkakataong ito, mga ka-daylight, anuman ang ating pinagdaanan, sitwasyon ng buhay, hayaan niyo po na tayo po, anyayaan ko po kayo sa maikling panalangin, sapagkat ang buhay na ito ay dapat natin ilapit sa Panginoon, ipagkatiwala. Apart from God, we can do nothing. Sa oras pong ito, sino man nakarinig ng mensaheng ito, tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin sa Panginoon. Sa oras pong ito, Panginoon, lumalapit kami sa iyo, Diyos na makapangyarihan, na anumang kalagayan ng aming sitwasyon ng buhay, patuloy namin itinataas sa iyo. Kaya naman sa pagkakataong ito, itaas natin ang ating mga kamay, at patuloy natin anyayahan ng Panginoon, tanggapin natin na Diyos na sariling tagapagligtas ng ating buhay, sariling tagapagligtas ng ating buhay at na magbibigay sa atin ng pag-asa sa hinaharap. Sumunod po kayo sa maikling panalangin. Panginoong Hesukristo, ako po'y lumalapit sa inyo, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking pagkakasala, pagkukulang, pagdududa sa iyong harapan. Hayaan niyo po, Panginoon, na kung ang mundong ito na magulo, mas pinipili pa namin kumpara sa magtiwala sa iyo, patawarin niyo po kami, Panginoon. At hayaan niyo po na sa aming puso, maghari po kayo at pumasok po kayo sa aming puso, sa aming kaisipan, sa aming buong pagkatao. At tinatanggap kita, Panginoon, na Diyos na sariling tagapagligtas ng aking buhay. At pagharian niyo po ang aking buhay. Panginoon, sa umagang ito, hayaan niyo po na ang buhay na ito ay itiwala namin sa iyo at ikaw ang aming maging Diyos na sariling tagapagligtas ng aming buhay. Ako na lamang po ang mananalangin sa oras na ito. Panginoon, mabuti kang Diyos sa lahat ng panahon at sitwasyon. Ang lahat ng iyong mga anak na sumunod ng totoo sa kanilang puso, hayaan mong iparanas mo ang kapayapaan, ang pag-asa na nagmumula sa iyo at higit sa lahat kapanatagan ng kanilang puso na sa gitna ng maraming pinagdadaanan, meron ka pa rin ginagawa para sa kanilang buhay. Meron ka pa rin, Panginoon, ginagawa para sa aming lahat, Panginoon. At hayaan mo na sa aming pagtatapos ng taong ito, Ama, ang iyong mapaghimalang kamay at himala mo, Panginoon, iparanas mo sa bawat pamilya o sa bawat isa na nakarinig, Panginoon, ng tinig na ito na meron kang ginagawa sa buhay ng bawat isa. Katulad, Panginoon, kung paano mo itanawid, Panginoon, ang mga Israelita patungo sa lupang pangako. Kaya mo kaming gawin, kaya mong itawid kami, Panginoon, sa taong 2025 patungo sa taong 2026 na punong-puno ng pag-asa at pagtatagumpay ng buhay. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang Diyos namin ay Diyos ng pag-asa at nagbibigay ng tagumpay. Ito ang aming panalangin as we pray. Amen and amen. Muli po, ako po si Pastora Jocelyn De Silva ng JIL Church Bagbag, Novaliches, Quezon City, na nagpapaalala na sa bawat umaga ay may pag-asa. Patuloy po nating subaybayan ang programang Daylight Devotion. God bless you more. Hindi po tayo nag-iisa sa bawat laban ng ating buhay. God, He is not finished with you. Ang sagot po ng Panginoon, anak, hindi kita iniwan. If God brought you here, it's because He wants you to witness His miracle, no? Dito lang sa Daylight. Dito lang sa Daylight. Dito lang sa Daylight. Dito lang sa Daylight. Dito lang sa Daylight Devotion. Hi there, ka-Daylight! If you missed today's devotion, don't worry, we've got you. You can still catch the full episode anytime on our social media platforms. Just visit the Light TV Facebook page, our cbni.ph website, or head over to the Light TV YouTube channel to watch and be blessed. Don't forget to like, follow, and subscribe. Let's continue to spread positivity, hope, and God's Word together. God bless you more.